Minsan lang sa isang taon makatikim ng manok na inasal si Benji. Pero ang nagbabagang uling sa ilalim ng bawat inasal, kakambal na ng buhay niya. Isa si Benji sa mahigit 400 batang gumagawa ng uling sa Sipalay, Negros Occidental. Hi, ako po si Cara. Sa tindahan ng isang financer ng uling ko siya nakilala. So, nangungutang po siya sa inyo ng mga bigas, kung ano-ano. Bigas yun, Linggo-linggo po yun. Oo, linggo-linggo. Oo, tapos paano po niya nababayaran? Sa uling, amat-amat lang. Ang balance, ilis naman kapirmahan niya. Ah, iaawas na lang. Oo, iawas na lang. Supplier ng uling sa Bacolod si Angela. Linggo-linggo bumibili siya ng uling sa Sipalay saka binibenta sa mga nag-iinasal. Siya rin ang may-ari ng sari-sari store sa lugar nila Benji. Uling ang kapalit ng pinapautang niyang bigas. So, linggo-linggo nangungutang ka dito? Bakit? Para saan? Para saan? Ang umay, 25, Tayo sa aking kapatid. 5 ganta ng bigas ang inutang ni Benji nung araw na yon. Nagulat ako nang ilabas ni Angela ang bigas na pinautang sa bata. Hindi ba ito yung pinapakain sa manok? Ha? Hindi ba ito yung pinapakain sa manok? Pagkain man sa manok, pagkain man sa tao. Ano na ginakaon nila? 65 pesos ang isang ganta ng patuka. Mas mura raw ito kaysa sa bigas na halos 100 piso ang kada ganta. 4 gantas nga corn, Oo. 260. Oo. 1 gantas nga palay, Oo. 95. 95. Ang bulad nga 30. Tuyo, oo. Oo, tuyo. Magkano lahat-lahat? 385. 385 lahat-lahat. Ilang sako po ng uling ang kailangan niyang gawin para po mabayaran nitong 385? Hindi. Ilan? 8 po. 8 sako. 8 sako. Sa edad na 17, si Benji na ang breadwinner ng kanyang pamilya. Ulila sa ama, ang nanay naman niya'y namamasukang yaya. Yung mama mo ba hindi nagpapadala ng pagkain? Nagdalaman siya pero 3 gantas. Kulang. Kulang sa inyo? Kulang eh. Pang ilang araw lang ninyo yun? Padala niya. 3 araw lang. Ay, 3 araw lang. Pagdating ng bahay, isinalang agad ni Benji ang mais na nabili. Hinakot ang gamit at tinawag ang mga pinsan at kapatid. Mahal na araw noon. Kung ang ibang bata nasa bakasyon, sila kailangan magtrabaho. Kailangan gumawa ng uling pambayad sa inutang na bigas. Wala kang dalang damit? Wala. Anong kainin natin dun? Saging. Saging? Kadalasan pag umakyat yung mga bata papunta dun sa taas, sila-sila lang, wala silang kasamang adults. Tapos magsistay sila dun ng ilang araw kayo nagsistay sa taas? 5 araw, sila-sila lang hanggang matapos yung uling. Mahigit 1 oras ang lakad patungo sa bundok. Sa tuktok, diretso trabaho ang mga bata. Paano niyo nalaman kung anong puno ang puputulin ninyo, Ben? Basta lahat lang? Lahat lang ng puno? Miskal ano lang ang kahoy. Maski anong kahoy lang? 11 anyos lang si Benji nang una siyang humawak ng itak. Nang mamatay ang tatay niya, napilitan si Benji na maging ama sa mga kapatid. Ikaw Benji, hanggang anong grade ang inabot mo? Grade 2. Grade 2, ano nangyari? Bakit hanggang grade 2 lang? Kasi hindi na masarap si ay nay ko eh. Ay gado. Walang
Hindi lang po Tagalog ako. Kay hindi sa kasarang sa amon, kay damo kami mo. Hanam kami. Marami sa mga kasama ni Benji tulad din niyang breadwinner ng pamilya. Ang pinsan niyang si Kikoy ang bunso ng grupo. 5 taong gulang lang si Kikoy nang magsimula siyang mag-uling. Paano ka nagsimula mag-uling? Sino nagsama sa'yo dito? Tatay, Si tatay. Anong ginagawa mo nung 5 years old ka? nag-uling. Anong ginagawa mo? Ikaw yung nag-ano? Ano ginawa? Ngakot. Ah, tagahakot. Ilan ang kaya mong dalhin na puno? 5. 5, 2. 5 puno? Niloloko mo ko. Maliliit naman yung dala-dala. 5 puno? Nung 5 years old ka? Ay 2. Ah, 2 lang. Hindi ba kaya ni tatay maghakot? Mag-isa? Hindi daw masarangan nga siya lang isa. Hindi. Bakit daw hindi niya kaya? Kay mabigat. Nagsasaka na ngayon ang ama ni Kikoy. Minsan may kita, minsan wala. Kaya kailangan magtrabaho ng bata. Araw-araw daw mahigit 100 puno ang kailangan nilang putulin para daw mabuo nila yung 10 sako ng uling na kinakailangan nila para mabayaran yung patong-patong nilang utang. Makalipas ang 1 oras, kalbo na ang isang bahagi ng bundok. Pero mabilis naman daw tumubo ang ipil-ipil. 1 taon lang daw, mapupuno na raw ito ulit ng punong kahoy. Pagkatapos ipunin ng mga kahoy, gumawa ng pugon mula sa dahon at lupa ang mga bata. Hindi madali ang paggawa ng uling. Dapat tamang-tama ang init para masunog ang mga kahoy nang hindi nagiging abo. Anong pangalan ng hinahanap natin? Taklong. Taklong. Habang nagpapausok ang grupo, naghanap naman ng makakain si Kikoy at ang pinsan niyang si Roberto. Tingin niya. Anong gawin niyo dito? Anong gawin niyo dito? Anong gagawin niyo dito? Ah, kinakain niyo ito? Sarap. Sarap pa. Masarap to. Taklong ang tawag nila rito. Isang klase ng suso na makikita sa tuktok ng puno. Makalipas ang kalahating oras, 14, 15. Ilan ba tayo? Ilan ba tayo lahat? Kasya na yan. habang nagluto kami ng taklong, gumawa naman ng bahay ang ibang bata. Walang pako, walang martilyo, ito ang magiging tahanan nila sa loob ng ilang araw sa bundok. First time ko to magluluto na hindi ko kilala yung mga ingredients. Taklong at saka, ano ba to? Dahon? Dahil walang pangsahog sa taklong, pinagtiyagaan na lang namin ang mga dahon sa paligid. Kinakain ba talaga tong dahon na to? Pait? Pangit. Sinabawang taklong at patuka sa manok ang aming tanghalian. Parang maano siya sa lalamunan, matalas. Parang may mga parts na akala mo hindi pa luto. Bagamat sanay na silang kumain ng yellow corn, pirmi pa ring inaasam ng mga bata ang makatikim man lang ng tunay na bigas. Yung bigas na palay, nakakain na ba kayo nun? Tuwing kailan kayo nakakakain nun? Kapag ano?
Tuwing kailan kayo kumakain nun? May kasal. Pag may kasal. Ano pa? May birthday. Pag birthday nyo. Karne, nakakain na kayo ng karne? Oh, Tuwing kailan kayo kumakain ng karne? minsan-minsan. Minsan-minsan lang. Pagkatapos man ng halian, balik sa realidad ang mga bata. Walang tigil ang buga ng usok para kaming iniihaw sa init ng uling. Lumuluha na ang aking mga mata at masakit na ang aking baga. Pero ang mga bata, tila ba sanay na sa usok. Pagsapit ng gabi, saging at asin ang ulam namin. Hilaw pa ang saging kaya gaano man katagal ilaga, matigas pa rin ito. Anong mas masarap pa sa Imbis na bigas magreklamo, dinaan na lang namin sa biruan ang sikmurang kumakalam. Ulam! Anong ulam ang pinakamasarap? Ikaw, ano ang pinakamasarap na ulam? Carne Norte. Carne Norte! Oh, corned beef! Baboy. Adobo. Ang masarap. Ikaw, ano ka? Anong pinakamasarap na ulam para sa'yo? Asin. Yung totoo! Anong pinakamasarap na ulam sa'yo? Chicken. Isipin nating lahat na ito ay baboy, inadobong baboy at manok. Chicken pork adobo na may taklong. Okay. Kain tayo. Teka. Ang harap! Lahang adobo. Sa tabi ng ulingan kami nagpalipas ng gabi. Sa pagod, hindi na naligo ang mga bata. Di na bale kung may uling pa ang kanilang mga paa. Ito lang ang oras nila ng pahinga. Natutulog pa ang araw pero gising na ang mga bata. Singitim din ang uling ang kalangitan, pero sila walang tigil sa pagbubungkal. Walang nagbibiruan, walang naghaharutan. Oras ng trabaho, hindi sila bata ngayon. Nagbabaga pa ang ibang uling pero kailangan na itong hakutin. Sa init, para ka na ring iniihaw sa ulingan. So, kailangan pipiliin din ng mga bata yung mga uling na ilalagay nila. Kasi yung mga katulad ng ganito, na masyado nang maliliit, yung mga ganito, i-reject ito at baka hindi mabenta yung buong sako. So, kailangan yung mga ganito kalalaki lang yung ilalagay. Hindi na masarap. Pwede pa yan. Pwede pa? Kailangan punong-puno? Tatalian na lang daw. Matapos ang isang oras, napuno na rin namin ang mga sako. Maitim na ang aming mga kamay. Umabot sa 13 sako ng uling ang aming nagawa.
Ang tanong, sino ang magkakarga ng mga ito pababa ng bundok? Sabi ni Benji, kaya raw niyang magbuhat ng 2 sako. Merong 3 malalaking bata, tsaka may 3 maliliit. Yung 3 malalaking bata, tigda-2 silang sako. Ito, ginawa na nila. Tapos may 3 maliliit na bata, tigisa silang sako. May isa pang naiwan, ako na lang ang bubuhat nun. Subukan natin. Tapos, ibababa lang namin sa paanan ng bundok yung mga sako kasi meron pang naiwan dito. Kailangan pa namin bumalik para isako ulit. Kargahin. Let's go! Tara na! Paano ba? Ganyan. Okay. Tara. Kikoy, halika na. Ay, pataas. Masakit sa leeg, mahapdi sa braso, mahirap pang magbalanse. Ganito ba yung trabaho ng pagmumodel? Ang bigat. Ay. Paano ba ito bababa? Isang maling tapak, pwede kang malaglag. Hindi ko nakikita eh. Mahirap kasi kailangan naka-straight yung tingin mo. Pero pag pababa, kailangan tingnan mo kung saan ka lumalakad. Problema, kailangan nakatingin ka ng diretso para hindi masakit sa leeg. Lord. Thank you, Lord. Makalipas ang 1 oras, gusto ko nang sumuko. Pero sina Benji at Kikoy, diretso sa paglalakad. Walang imik, walang reklamo, tahimik na nagtitiis. Ilang minuto pa. Saka lang sila nakapagpahinga. Nandiyan na! Thank you. Oh my God. Bababa na naman. Ah! May kalabaw! Thank you! Oh my gosh. Thank you. Thank you, Lord. May kalabaw po. Salamat sa kalabaw. 2 oras pa raw ang papasanin pababa ng bayan. Pero dahil may kalabaw, pwede na itong isakay dito. Magkano bayad? Ang isang sako, 10 piso. 100? Pagkatapos magpahinga, akyat ulit kami sa bundok para kunin ang mga naiwang uling. Dumidilim na nang marating namin ng tuktok. Ito na yung second batch na uling natin. Kailangan namin magmadali kasi madilim na yung langit, mukhang uulan. Pag nabasa to, wala na. Reject na. Ay. Pagtila ng ulan, balik kami sa ulingan. Pero nang bungkali ng mga bata ang lupa, bumagsak ang kanilang mga muka.
Imbis na uling, ito ang kanilang nahukay. So makikita ninyo kumpara dun sa isang tumpok kanina, hindi masyadong maganda yung pagkakaluto dito sa tumpok na to. Maraming mga kahoy yung na-overcook kumbaga kasi abo na sila. Pero merong mga ibang kahoy katulad nito, nahilaw pa yung sa loob, tapos sa labas uling. So hindi ito magagamit, hindi ito mabibenta, reject ito. Ang inaasahang dagdag na 10 sako pa ng uling, 3 sako lang ang magagawa. Pera na, naging abo pa. Bagamat mahigit 100 piso ang bayad sa kalabaw, kinagat na rin namin ito. Pagod na kasi ang mga bata. Hindi na nila kakayaning pasanin ng 2 oras pa ang mabigat na uling. Magaan na ang lakad naming pababa ng bayan. Suma total, 16 na sako ang mabibenta ng mga bata. Kung tama ang aking kalkulasyon, mahigit 600 piso ang kanilang kikitain. Sapat na para makabili ng bigas na inaasam. Makalipas ang 2 oras, narating din namin ang bayan. Saan niyo po ito dinadala? Gina-tracking din nila. Tapos saan dadalhin? Sa Bacolod. Sa Bacolod. 16 na sako ang idineliver namin sa financer ng uling na si Angela. Kung tama ang kalkulasyon ko, mahigit 600 piso ang iuuwi ng mga bata. Pero nagkamali ako ng akala. 5 lang gid, ang kay Benji sina 11. Ayon kay Angela, hindi makukuha ng mga bata ang 16 na sako. 5 kasi dito, parte raw ng may-ari ng lupa. Halaga lang ng 11 sako ng uling ang mapupunta sa kanila. Umasa pa rin akong may maiuuwi si Benji. Kung 11 sako ang parte niya, ibig sabihin may 440 pesos siya. Pero imbis na pera, 1 lata ng biskwit ang nilabas ni Angela. Itong box na ito, dito nakalagay lahat ng mga Ato pa to. taong nangungutang kay Ate Angela. Nasaan yung kay Benji na utang? Anay ka, may pirma to si Benji din. Isa-isang nilabas ni Angela ang mga inutang ni Benji simula pa 2006. Benji. Benji. Benji, ang dami mong utang. Benji ulit. Benji pa rin. Nang sumahin ng lahat, umabot sa mahigit 3,000 piso ang utang ng bata. 11 lang ang mapupunta sa mga bata. And that would be 440 pesos. Pero si Benji ay merong utang na mahigit 3,000 pesos pa. At kapag i-minus natin lahat yon, lumalabas na 2,251.50 pa yung utang. Imbis na bayaran, inawas na lang sa utang ang kinita nilang 11 sako ng uling. Thank you po, Nay. Salamat po. Pagkatapos ng 3 araw na penitensya, pagkatapos ng pagpapasan at pagtitiis sa mainit na baga, walang naiuwi si Benji ni isang kusing. Bagkus, bahid lang ng uling. Kinabukasan, Pasko ng pagkabuhay. Buhay na buhay rin ang mga bata ng ulingan. Nakakadulas to eh! Nakakadulas naman yun. Saan ba? Hindi ko alam kung saan kami pupunta at bakit sila masayang masaya. Pagkatapos ng kalahating oras na takbuhan,
nakarating kami sa isang eskwelahan. Blue is the upper parts of the Philippine national flag. So ang ating national flag... Tuwing linggo sa araw ng kanilang pahinga, isang NGO sa Sipalay ang nagbibigay ng libreng klase. Sabihin mo sa akin kung nag-uuling ka or nag-aaral ha. Monday, Uling. uling. Tuesday, Uling. uling. Wednesday, aral. Thursday, Uling. uling. Friday, uling. Uling ulit. Saturday, uling pa rin. Sunday, Hindi ka na pag-aaral. hindi. Sunday, Aral. aral. So, 2 aral, 5 uling. Alternative learning system ang tawag nila dito. Sa tulong ng barangay at DSWD, tinuturuan ng NGO na Kidan Kaisahan ng mga bata ng math, English at science. Bali, ano lang sa kanila to, training at saka yung hindi nila makalimutan na dapat babalik sila sa formal school. Marami silang mga pangarap rin sa buhay na kagaya ng mga normal na sana. Ang tinuturo na hindi lang dahil mahirap kayo, hanggang dyan ka lang, hindi hadlang ang kahirapan. 5 times 3 plus 15, 3, 1. 5 times 2 plus 7. Plus 1. Tulong din daw nila ito para hindi maloko ang mga bata pagdating sa mga komputasyon ng kanilang utang at kinikita. Okay, thank you. Mahigit 400 bata sa Sipalay, Negros Occidental ang nagtatrabaho sa ulingan. Batid ng lokal na pamahalaan na maraming child laborer sa kanilang lugar, pero hindi raw ito kasalanan ng pamahalaan. There are those who really refuse to go to school. You encourage them, they will complacer siguro magdasandali lang, then they will stop. Bakit daw? Out of school. Eh, nandiyan siguro sa mentalidad nila na ayaw magpunta sa eskwela kasi parents mismo are the ones encouraging them naman. Na magtrabaho? That's why I said isolated only because yung mga parents talaga na very ignorant. Pero iba ang nakuha kong sagot mula sa mga magulang. Yung sakitan gani ko kay naluoy ko gani sa kong mga bata nga gagmay pa sila gapanguling. Ako lang naluoy gani kung gagawanta lang na kun kay pigado kay huwag gid maka pangita kwarta. Hindi lang tayo dapat education kasi pag education lang kung wala namang kakainin yung mga bata at saka yung buong pamilya, mapipilitan talaga sila magtrabaho. The red color of national flag is the lower... Pagkatapos ng leksyon, isang sorpresa ang hinanda ng mga guro. Dalawang kaldero ng kanin, 2 bandehado ng pansit at 3 plato ng daing ang naubos ng mga bata. Kumain silang animoy wala ng bukas. Bukas kasi, balik na naman sila sa trabaho. Pero gaano man kabigat ang kanilang pasan, sing itim man ng uling ang kinabukasan, may liwanag ng pag-asang sumisilip sa mga buhay nilang inasal. Anong pinaka-paborito mong araw? Sunday. Wow, bakit Sunday? Aral. Nag-aaral? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.
Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.